Hello mga ka-summer! Kumusta po kayo? Handa na ba kayo sa nalalapit nating pagtatapos ng kwentong pag-ibig ni Jessa at ni Santiago? Well, excited na din akong ibahagi sa inyo ang natitirang kabanata. Mula sa bingit ng kamatayan, mga pagtataksil at ang madilim na anino ni Lexus, natutunan nating ang pag-ibig ay hindi lang basta nararamdaman. Ito ay ipinaglalaban. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isa pang pagsubok na darating sa loob ng ICU. Paano tatapusin ng isang bangungot kung ang kaaway ay nasa harapan mo na mismo? At pagkatapos ng lahat ng bagyo, kaya pa bang buuhin ang mga durog na piraso na nakaraan para makabuo ng isang mas matatag na bukas? Simulan na natin. Dahan-dahang humarap ang lalaki, ngumiti kay Jessa, at sa sandaling yon nalamig ang katawan niya. Para siyang nakakita ng demonyo. Lexus, bulong niya, halos mawalan ng boses. Ngumisi ito. Surprise! Hawak ni Lexus ang syringe. Handang itusok sa ivory line ni Santiago. Sumidaw siya. Lexus, wag! Long time no see, sister-in-law. Ngisi ni Lexus. Anong ginagawa mo dito? Paawa ka sa amin. Nakikita mo naman ang kalagayan ni Santiago. Ngumisi ito at nilapit ang syringe na may malinaw na likido. Simple lang naman, Jessa. Mamili ka. Isasaksak ko to sa'yo o sa mahal mong asawa. Lumapit to ng dahan-dahan sa kanya, tinilang kanyang buhok. Teka nga, sayang ka naman kung basta ko nalang papatayin. Alam mo bang matagal ko nang pinapangarap to? Lumapit to hanggang halos magdikit ang hininga nila. It's thrilling na makasex ka sa tabi mismo ng kapatid ko. Anit ang demonyong ngiti, sabay lapit ng kamay sa kanyang braso. Layuan mo ako! Sigaw ni Jessa, pilit na umiiwas. Tinutulak niya si Lexus pero mas malakas ito. Hinila siya pabalik, sinubukang hawakan ang mukha niya at akmang halikan. Naghalo ang takot at galit sa mga mata ni Jessa. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! Ngunit makapalang pader ng ICU. Nasa dulong pasilyo sila at walang nakakarinig. Habang nagkakagulo, gumalaw ang mga daliri ni Santiago. Unti-unti nitong idinilat ang mga mata. Malabo pero naririnig ang tinig ni Jessa, puno ng takot. Jessa, mahina nitong sambit, nanginginig ang katawan habang pilit inaabot ang tubo sa bibig. Inipon nito ang lakas. Inalis ang oxygen at umbot pilit na tumayo sa kama. Nang makita ni Lexus ang paggalaw ni Santiago, napangiti ito ng malamig. Well, ang prinsipe, nagising. Tinulak ni Lexus si Jessa ng malakas hanggang sa tumama ito sa gilid ng kama at nawala ng malay. Pagharap nito kay Santiago, handa na ang syringe. Perfect timing. Gusto ko kasi nakatingin ka habang pinapatay kong mahal mong asawa. Pero bago nito maituloy, dinamba ito ni Santiago. Sinubukan ni Lexus na itusok ang syringe sa braso ni Jessa pero mabilis siyang nahawakan ni Santiago sa braso. Nagpambuno silang dalawa. Nabasag ang mesa. Nagkalat ang mga gamit sa sahig. Pumasok bigla si Calix. Kasunod si Luther at dalawang security. Hayop ka, Lexus! Sigaw ni Calix. Sabay suntok sa panga nito ng ilang beses. Halos lumipad si Lexus pero nakatayo pa rin. Tumakbo ito palabas. Sinundan to ni Calix at Luther. Tumunog ang alarm ng ospital. Nagkagulo sa hallway. Stop him! Sigaw ni Luther sa mga security. Nang makita ni Lexus ang exit, tumalon ito pababa sa fire exit. Tumakbo ito ng mabilis hanggang sa makarating sa basement parking. Sumakay sa kotse na biglang huminto sa harapan. Si Andrea ang nagmamaneho. Bilis, Lexus! Sigaw nito habang pinaandar ang sasakyan. Hinabol sila ng mga pulis at may kasamang convoy ni Luther at Calix. Nagkaroon ng matinding habulan sa highway. Serena, sigawan, putukan. Hanggang sa ma-corner nila sa isang abandonadong overpass. Wala na kayong takas! Sigaw ng isang pulis. Napalibutan ng mga pulis ang dalawa at sapilitang pinababa sa kotse. Pinunasan ang mga ito. Ngumisi si Lexus. Inagaw ang baril sa isa pa sa mga pulis. You'll never take me alive! Sumigaw si Andrea. Lexus, wag! Pero huli na, sinubukan nitong agawin ng baril ng pulis. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumigil ang lahat. Bumagsak si Lexus. May tama sa dibdib. Clear the area, utos ni Luther habang lumapit si Calix. Nakita nila ang walang buhay na katawan ni Lexus. Nakatingin sa langit at sa labi nito, isang ngiti ng baliw.
Si Andrea umiiyak at sinubukang tumakas pero agad pinusasan ng mga pulis. Dinala ito sa presinto. Isang linggo nang lumipas mula nang mangyari ang trahedya. Tahimik ang umaga sa ospital. Nakaupo si Jessa. Hawak ang kamay ni Santiago habang nakatingin sa kanya ng may ngiti. Mahina pa pero malinaw na ang boses nito. Jessa, salamat sa pag-aalaga mo. Pipilitin kong gumaling agad para makabawi sa'yo. Ngumiti siya at pinisil ang kamay ng asawa. Masaya ako sa ginagawa ko. Sa pintuan, kumatok si Calix. Kasunod niya si Lara, bitbit ang basket ng prutas. Oh my gosh, ang blooming mo, Jessa. Bagay na bagay sa'yo maging mommy. Medyo malaki ng tiyan mo. Yumakap si Lara sa kanya. Lumapit si Calix at hinawakan ng balikat ng kapatid. Kumusta bro? Medyo okay na bro. Kailangan gumaling agad. Ang daming dapat ayusin sa kumpanya. Bro, magpahinga ka na muna. Unahin mo kalusugan. Naku, yan din ang sinasabi ko. Huwag na munang intindihin ng kumpanya hanggat hindi pa lubusang magaling. Wala na. Pinagtulungan niyo na ako. Nakangiting sabi ni Santiago. Samantalang si Lara ay panay ang kwento kay Jessa tungkol sa mga dapat ihanda kapag lumaki na ang baby. Make sure na may mga soft toys sa crib. Tapos bawal kang ma-stress ha? Ang vitamins huwag kalimutan. Kapag kailangan mo ng tulong sa bahay, tawagan mo lang ako. Promise kahit na anong oras. Salamat Lara. Hindi ko alam kung anong gagawin at medyo nangangapapa ako at first baby. Pagkatapos ng ilang oras nagpaalam na rin ng mag-asawa. Pag-alis nila, kinapit siya ng yakap ni Santiago. Malaking pasasalamat ko sa Diyos sa panibagong buhay na binigay niya sa akin. Mahina niyang sabi. Totoo yan, napakabuti ng Diyos sa atin. Sagot ni Santiago at sabay halik sa noon niya. Ilang sandali pa bumukas ulit ang pintuan. Pumasok sina Maya at Luther at may dalang bouquet ng bulaklak at pagkain. Good evening po. Kakatapos lang ng trabaho sa office. May dala lang po akong mga dapat pirmahan, sabi ni Maya. Kailan ang kasal ninyo? Halos sabay na napatingin sina Luther at Maya at sabay natawa. Hindi kami, mabilis na sagot ni Luther. Hindi kami magjowa. Ginawa lang namin yun para matulungan kayo magkabalikan, dagdag ni Maya. Pero namumula ang pisngi. Ah, ganun, sabay tawa ni Jessa. Sayang, bagay kayo. Tumawa rin si Santiago. Naku, nakikita ko na sa huli. Kayo ang endgame. Sabay silang napailing at nagsabing, yak, hindi na bali na lang. Halos sabay na sigaw ni Maya at Luther. Sabay lingon sa isa't isa na parang mga batang nag-aaway sa harap ni Jess at Santiago. Ah, ganun. Parang ibang sinasabi ng bibig sa dibdib. Panunokso ni Jessa, naaliw sa dalawa. Please lang po, wala akong balak na makipagmabutihan sa taong laging late sa pagpasok at laging absent kapag may deadline. Napatawa si Santiago. Parang may pinaguhugutan ka, Maya. Totoo naman po yun eh, tuloy ni Maya. Ang tamad-tamad ni Luther, puro tablet lang ang hawak. Akala mo nagtatrabaho. Yun pala, naglalaro lang. Kung ako mapapangasawa niya, siguradong sasakit ang ulo ko. Kawawa din ang magiging anak. Nagtaas ng kilay si Luther. At least ako hindi tigre. Kung magsalita ka parang pulis na may baril. Wala akong balak na mag-asawa ng babaeng parang lalaki. Good, sagot ni Maya, sabay irap. Wala rin akong balak sa lalaking walang direksyon. Nagkatingin na sina Jess at Santiago sabay tawa ng tahimik. Hindi alam nila Maya at Jessa, si Luther ay CEO ng Timeless Essence, isang global perfume brand na gustong applyan ni Maya. Okay na, break na tayo. Tinatapos ko na ang pekeng relasyon natin, ani Luther. Ang kapal mo naman, inunahan mo pa talaga ako, ani Maya. Pagkaalis ng dalawa, akala ko talaga magjowa sila, ani Jessa. Tumawa si Santiago. Ako rin eh, pero in fairness, bagay sila. Pero si Luther kahit na late at absent, magaling siya at gwapo talaga. Napataas ang kilay ni Santiago. Hey, Mrs. Aquino, bawal tumingin sa iba. May asawa ka na. Anitong malambing, pero may halong selos sa tono. Sa akin ka nalang titingin. Natawa siya at hinawakan ang mukha ng asawa. Seloso ka pala talaga. Sabay halik sa labi nito. Saglit lang sana hanggang sa bigla siyang kinabig nito at naging maalab ang halikan nila. Santiago, baka masaktan ka. Bulong niya habang hinihingal lang maramdamang humihigpit ang yakap nito. Ngumiti ito at nakatitik sa kanya. Gumagaling nga ako kapag malapit ka. Ngunit bago siya tuluyang matunaw sa matamis na salita, may binulong si Santiago at halos sa tenga niya. Jessa, nung gabi na may nangyari sa atin, hindi ako lasing. Napatigil siya at lumayot na pakurap. Ano? Ngumiti ito at medyo nahihiya pero pilyo. Nagpanggap lang akong lasing para maka-score. Kinampas niya to sa braso. Baliw ka! Aray!
Napangiwi si Santiago, hawak ang braso na may benda. Grabe ka, baka dumugong sugat ko. Natawa siya pero kagad siyang napalapit at niyakap ito. Sorry, hindi ko sinasadya, ngumiti si Santiago. Sige, pagalingin mo na lang ako. With a kiss. Santiago, natawa siya ulit sabay tapik sa pisngi nito. Kaya ako nagtapat kasi gusto ko sanang ulitin natin. Lalaki ang mga mata niya. Hindi ka pa magaling no? Tumigil ka nga at saka ospital to. Baka mamaya may pumasok na doktor o nurse. Hindi yan, mabilis lang. Anitong kinabig siya at muling hinalikan sa labi. Kinabukasan bumisita sina Don Gilbert, Aquino at Doña Amelia kasamang dalawang nurse. Tila tumanda ng ilang taon ng mga magulang ni Santiago. Si Doña Amelia ay nasa wheelchair, kalbo na dahil sa chemotherapy, ngunit hindi pa rin nawawalan taglay na ganda. Anak, sabi ni Doña Amelia, mahina ngunit malambing ang tinig. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Niyakap siya ni Santiago, marahan dahil takot na baka masaktan ng ina. Nay, okay lang ako, don't worry. Tumulong luha ni Doña Amelia. Si Lexus, kahit na masamang ginawa niya, hindi ko pa rin kayang isipin na wala na siya. Tahimik lang si Santiago. Nay, wala na tayong magagawa kung hindi pagdasal ang kaluluwa niya. Si Don Gilbert naman, tahimik lang sa gilid, ngunit bakas ang bigat ng damdamin. Ang importante buhay ka at maayos na ulit ang pamilya mo. Gagaling din ang pamilya natin sa trahedyang nangyari. Tumango si Santiago sabay tingin sa kanya. Wala na akong ibang hihilingin kundi ang kapayapaan natin. Pagkatapos ng ilang oras nagpaalam ng mga magulang ni Santiago, naiwan sila na puno ng pag-ibig at pag-asa. Lumabas ng ospital si Santiago makalipas ang 2 linggo. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Yaya Dora. Halos maiyak sa tuwa. Naku sir, ma'am, salamat sa Diyos at ligtas kayong dalawa at ang baby. Pagpasok nila, bumungad ang bagong ayos ng bahay. May mga bulaklak sa bawat sulok, puting kurtina at sa dining table masaganang tanghalian na may kare-kare, sinigang at prutas. Wow, bulong ni Jess at napangiti. Kayo pong nagluto, Yaya Dora? Ani ang yumakap sa matanda. Oo, para masarap ang pagsalubong sa pagbabalik ninyo. Salamat po, namiss namin kayo. Ani ang niyakap ang matanda. Napangiti si Santiago, nakatingin sa paligid at parang ang dami mong inayos, Yaya. Oo naman sir, gusto ko po magandang salubong sa inyo. Naupo sila sa mesa. Habang kumakain panay ang lagay ng pagkain ni Santiago. Damihan mo ang kain. 2 na kayo ni baby na kumakain. Naku, baka lumobo naman ako niyan. Okay lang yan, ang sarap kayang kumain. Para sa inyo din ni baby. Naku, tapos ipagpapalit mo ako sa sexy. Never kitang ipagpapalit kahit na kanino. Tigilan mo na ng pambobola. Nagkabalikan na tayo, hindi ba? Nailang niyang sabi. Araw-araw katang susuyuin. Sa wakas, matapos ang gulo, intriga at panganib, bumalik na rin ang kapayapaan sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapagaling pa si Santiago, nag-decide silang magpahinga na muna sa probinsya. Gusto kong makita ulit sina Mama Luis at Papa Edward, sabi ni Jess habang nag-iimpake. Matagal na rin ako hindi nakakauwi, ngumiti si Santiago. Hinawakan ng kamay niya. Sige, doon na rin tayo magpahinga. Siguradong matutuwa sila. Pagdating nila sa bayang kinalakhan, sinalubong kaagad sila ng mga tanawing nakakamis. Mga bundok at kulay berdeng tanawin, mga batang naglalaro sa daan at halakakan ng mga kapitbahay. Pagbukas ng gate ng bahay, mabilis na lumapit si Mama Luisa at may hawak pang pamaypay. Anak, Jessa! Sigaw nito sa bayakap ng mahigpit sa anak at kay Santiago. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Sumunod si Papa Edward, nakangiti habang hawak ang balikat ng asawa. Welcome home mga anak. Nasa tabi rin ng mga kapatid ni Jessa, sina Amanda at Sedet parehong nakangiti. Ate, sigaw ni Ana sabay yakap. Ang ganda mo pa rin kahit nabuntis ka. Hindi kagaya mo, mukhang stress. Biro ni Sedi sabay tawa, nirapan to ni Ana. Kinabukasan dumiretso si Jessa sa tindahang maliit na minsan siya ang nagpapatakbo. Ngayon ay si Ana nang umaasikaso. Maayos ito at may bagong signage at may mga dagdag na paninda. Wow, ani Jessa talatang proud. Ang galing mo Ana, mas maayos pa kaysa nung akong nagmamanage. Ngumiti ang kapatid niya. Sinunod ko lang yung mga tinuro mo ate, pero may tumutulong din sa amin, si Kuya Santiago. Nagpabadala siya ng mga produkto. Galing sa lungsod kaya mas dinadayo na tayo kahit nakabilang barangay. Nilingon niya si Santiago at medyo naiilang pero nakangiti. Surprise, sabi nito. Ayoko mahintong tindahan mo kaya tinutulungan ko lang si Ana.
Noon ba, ikaw din nagpapadala ng mga paninda kung kani-kaninong donasyon at sponsored galing? Nakangiting tumango si Santiago. Naiyak si Jessa sabay yakap sa asawa. Hindi mo talaga ako tinigilan kahit nagalit ako sa'yo noon. Hindi ko kayang panoorin ka lang. Gusto ko talagang tumulong, sagot ni Santiago. Hinaplos ang buhok niya. Habang nag-usap sila, tumating si Richard, ang asawa ni Ana. Magandang araw po Ate Jessa, Kuya Santiago. Bati nito, ngumiti si Jessa pero seryosong tinig. Richard, alagaan mo kapatid ko ha. Ayoko malamang pinapaiyak mo siya. Kung hindi ako makakalaban mo, napakamot to sa ulo. Opo ate, promise. Nagtawanan silang lahat. Ilang sandali pa, pumasok si Sindahan sa kapitan kasamang dalawa nitong kagawad. Aba, si Jess at si Mr. Aquino, ang love team ng bayan. Kumusta? Biro nito, natawa si Santiago. Okay naman Kap, nagpapahinga lang kami dito. May ilang kapitbahay din na dumaan. Curious pero masaya na muling nagkabalikan ng mag-asawa. Jessa, mabuti naman at maayos na kayo. Grabe, parang teleserye ang buhay nyo. Ani Aling Tasing, natawa lang siya. Bago umalis si Kapitan, ngumiti at nag-imbita. Fiesta sa Sabado ha, may mga palabas sa sala. At may perya din. Dapat pumunta kayo. Huwag kayong mawawala ha, madaming pasabog. Ngumiti siya. Opo Kap, excited na ako makitang bagong perya. Ngumiti rin si Santiago. Asahan mo kami Kap. Kinagabihan magkahawak sila at naglakad papunta sa plaza kung saan may madaming pailaw, tawanan at tugtugan. May mga stalls ng iba't ibang pagkain at palaro sa plaza. Namiss ko to, ani habang inaamoy ang popcorn at barbecue. Ngumiti si Santiago, tinitigan siya. Lalo ako, nang bata ko madalas ako sa perya. Sumakay sila sa Ferris wheel habang umaangat lumalawak ang tanawin. Ang ganda pala ng tanawin dito sa itaas. Bulong niya habang nakasandal sa balikat ni Santiago. Ngumiti ito, hinaplos ang kamay niya. Mas maganda ka, natawa siya ng mahina. Ang corny mo. Hindi ako corny, patay na patay lang sa'yo. Santiago, mahina niyang sabi. Salamat sa lahat. Hinalikan siya nito sa noo. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo sa pagdating mo sa buhay ko at pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Napatingin siya sa lalaking minsan niyang tinakbuhan pero siya ring tanging tahanan niya sa dulo. Kahit na ilang ulit akong nasaktan, kahit na ilang beses akong lumayo, ikaw pa rin yung gusto kong balikan. Pinisin ni Santiago ang kamay niya. Marahan. Lahat ng mali ko noon, lahat ng kasalanan ko. Kung pwede ko lang burahin, gagawin ko. Pero siguro, kailangan talaga nating pagdaanan yon para matutunan nating pahalagahan kung anong meron tayo ngayon. Bahagi naman talaga ng buhay, ang pagsubok pero mabait si Lord. Hindi niya tayo pinapabayaan. Araw-araw ko ipagpapasalamat sa Diyos na ikaw ang asawa ko. Santiago, bulong ni Jessa, nangingili ng luha pero nakangiti. Alam mo bang yan din ang dasal ko gabi-gabi? Pasasalamat sa pagkakataon na magkasama pa rin tayo at ang baby natin. Ngumiti si Santiago, hinawakan ng tiyan niya, marahang hinaplos. Sana maging mabuting ama ako. Gagawin ko lahat, pangako. Alam ko magiging pinakamabuting tatay ka. Ani ang nilapat ang palad sa kamay nito. Habang bumabagal ang ikot ng Ferris wheel, unti-unti naglapat ang kanilang mga noo. Jessa, bulong ni Santiago, halos pabulong sa hangin at lumapat ang labi sa kanyang pisngi. I love you. Palagi hanggang sa dulo. I can't imagine my life without you. At bago pa makasagot si Jessa, marahan siyang hinalikan ni Santiago. Una, banayad lang hanggang sa lumalim na tila ba wala ng bukas. Napakapit siya sa dibdib ng asawa. I love you too, bulong niya nang saglit na maghiwalay ang kanilang mga labi. Habang bumababa ang Ferris wheel, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Sa ibaba, maliwanag ang mga ilaw, makulay ang mga banderitas at malakas sa sigawan ng mga tao. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, may kapayapaan. Nagsimula ng program sa plaza. Narinig nilang boses ni Kapitan. Ang buong baryo nagtipon para sa fiesta. Magkahawak kamay sila habang naglalakad sa makukuling na ilaw ng mga stall. Ang saya pala dito sa inyo kapag fiesta, sabi ni Santiago. Dati mag-isa lang ako namamasyal, sagot ni Jessa. Ngayon kasama na kita, kaya masasaya. Lumapit sila sa shooting game booth. Kinuha ni Santiago ang airgun, tinutok sa mga lata. Tignan mo, kaya kong ipanalo yung malaking teddy bear na yun. Talaga lang ha, sabay tawa ni Jessa. Tingnan natin kung totoo kang sharpshooter. Magtiwala ka lang mahal ko, seryoso si Santiago. Umasinta, bumagsak lahat ng lata, naghihiyawan ng mga tao sa paligid. Perfect shot, bossing! Sigaw ng tagabantay. Ito po malaking teddy bear para kay Mrs. Ngumiti si Santiago, tinabot ang teddy bear sa kanya. Para sa pinakamagandang prize na nakuha ko sa buhay ko.
Napatawa siya pero namula. Naku, puro bola ka talaga. Ani ang hinampas ng mahina sa brasong asawa. Habang naglalakad sila, nadaanan nilang color game booth. Napahinto si Jessa. Wait lang, try ko to. Baka manalo ako. Sure ka? Tanong ni Santiago, tinitigan kung paano umikot ang roleta. Confident ako, sabi niya habang nilalagay ang 5 piso sa kulay pula. Ilang segundo lang tumigil ang spinner sa asul. Isa pa, sabi ni Jessa. Muling naghulog at naglagay ulit ng 10 piso. Tumigil sa dilaw. Talo na naman, napataas ang kilay ni Jessa. Niloloko ata ako ng spinner mo ah. Tumawa si Santiago at sunod lang na sinubukan ang shooter ring. Kahit na anong effort niya, laging lumalagpas sa bote ang ring. Reklamo niya, medyo inis. Wala talaga akong swerte sa mga larong ito. Tawa ng tawa si Santiago. Okay lang yan, hindi mo nakuha ang premyo. Pero nasungkit mo naman ang puso ko. Lifetime prize na yun. Daig mo pang tumama sa loto. Napailing siya. Ay, grabe. Ang lakas ng hangin. May bagyo ba? Hinatak ni Santiago ang kamay niya. Tara, panoorin natin yung banda. Sa kabilang bahagi ng plaza, may malaking tablado. Tumutugtog na ang local band ng mga love songs. Nakatayo sila sa gilid habang unti-unting dumadami ang mga tao. Habang kumakantang banda, lumapit si Santiago sa likod niya at marahas siyang niyakap. Dahan-dahan silang nagsabay sa himig. Ang mga mata ni Jessa ay kumikislap. Nakasandal siya sa dibdib ni Santiago. Tumingala siya. I love you. I love you more. Sagot ni Santiago sabay halik sa tuktok ng ulo niya. Natapos ang concert, maya-maya biglang nagdilim ang paligid. Sumunod ang hiyawan ng mga tao. Ang lahat ay lumapit sa gitna ng plaza upang saksihan ng fireworks display. Sa kalangitan, isa-isang sumabog ang mga ilaw. Asul, ginto at pula na mga sila sa mahikang taglay ng bawat liwanag na sumasaboy sa madilim na langit. Nakangiti siya habang nakatingala. Ang ganda, ngumiti rin siya sa Santiago, tinignan siya sa halip ng langit. Mas maganda ka. Napatingin siya sa asawa. Sa bawat pagsabog ng liwanag, sumasabay ang tibok ng puso nila. Marahang naglapat ang kanilang mga labi, isang halik na puno ng pag-ibig at kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, nag-host sina Jess at Santiago ng pasasalamat sa bahay. Isang simpleng salo-salo para sa pamilya at mga kaibigan. May pastel balloons, mga bulaklak at lutong bahay ni Yaya Dora. Nandun sina Calix, Lara, Luther at Maya, pati si Kapitan at halos buong barangay. Grabe Mrs. Aquino, biro ni Cap. Parang wedding reception na to ha. Tawanan ng lahat ng bisitang abala sa pagkain. Ngumiti si Santiago sabay hawak sa bewang niya. Huwag kang mag-alala Cap. Imbitadong buong barangay sa kasal namin ulit at ninong ka. Tawanan ulit ang mga bisita. Hindi na siya nakapagsalita nang biglang pumailan lang isang sikat na love song. Tumahimik ang lahat. Sina Lara, Calix, Luther at Maya ay napangiti. Halatang may alam. Lumuhod si Santiago sa harap niya. Kinuha isang maliit na kahon mula sa bulsa. Ang liwanag ng mga fairy lights ay sumasalamin sa mata nito habang unti-unti niyang binubuksan ang kahon. Jessa, mahinang sabi ni Santiago at nanginginig ang boses. I know, we've been through hell and back. Pero ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin kong kasama sa bawat umaga at gabi ng aking buhay. Will you marry me again? Napatakip siya ng bibig, nanginginig ng luha habang nakatingin sa kanya. Santiago, nanginginig niya sabi. Yes, yes, I will. Nagiyawan ang lahat habang sinusot ni Santiago ang singsing sa daliri niya. Hinalikan siya nito. Nagpalakpakan ng mga tao na naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Habang nagkikasiyahan, nagpunta si Jessa sa veranda, tahimik na pinapanood ng mga tao sa labas. Lumapit si Santiago, niyakap siya mula sa likod. Jessa, bulong nito. Ito na talaga yung buhay na gusto ko. Simple, payapa, ikaw at ako, ang baby natin. Ngumiti siya, nakatingin sa langit. At ang mga taong nagmamahal sa atin. Sa kalangitan may mga bituin na kumikislap, tila paalala na matapos ang bagyo may liwanag pa ring handang sumikat. Habang nakatingin siya sa mga stars, biglang naramdaman niyang malakas sa sipa ng baby sa tiyan niya. Santiago, aniyang hindi makapaniwala. Gumalaw ang baby, sumipa siya. Humawak si Santiago at tiyan niya, nangilid ang luha sa tuwa. Oo nga, ang lakas. Nakikisaya siya sa atin. Kinabukasan kumagat agad ang balita sa buong bayan. Magpapakasal na ulit sina Jess at Santiago Aquino. Mula sa palengke hanggang sa barangay hall, lahat ay mingiti sa labi. Si Jess at Sir Santiago, ang ganda talaga ng love story nila, sabi ni Aling Tasing habang nagtitinda ng gulay. Kita mo, kapag meant to be, kahit na ilang bagyo nagkikita pa rin sa dulo, sagot ni Cap na bumibili kay Aling Tasing. Sa social media, trending din ang litrato ng proposal, naging inspirasyon sila ng marami, patuloy na kahit na ilang beses mabasag ang puso may pag-ibig pa rin na bumabalik ng mas matatag. Ang bilis kumalat ng balita, natatawang sabi ni Jessa.
Hindi pa nga ako nakaka-recover sa proposal mo. Trending na tayo. Ngumiti si Santiago. At least this time masaya ng lahat ng usapan tungkol sa atin. Lumapit si Maya at Luther. Parehong tila nagatubiling lumapit. Uy, may kailangan ng lovebirds. Biro ni Jessa. May gusto po sana kami sabihin ni Luther. Ngumiti si Maya. Nangingislap ang mga mata. Actually, Ma'am Jessa, magpapaalam na po sana ako. May tawag ako kahapon. Tinanggap na ako for interview sa Timeless Essence. Wow, congrats! Sigaw ni Jessa, tuwang-tuwa. Dream company ko to. Top perfume brand in the world. Kapag nakapasok ako, ready na ako magtrabaho kahit na walang tulog. Nagkatinginan sina Luther at Santiago. Walang kumikibo. Parehas alam na pag-aari ng Luther ang Timeless Essence. Tignan mo ugali mo, sabi ni Luther, nakatas ang kilay. Magre-resign ka para mag-apply sa ibang kumpanya? Excuse me, iba ang Timeless Essence. Gusto kong i-share ang galing ko sa pabango. Balik ni Mayat nakapamewang. At least, ako may pangarap. Ikaw, ano? Late na sa meeting, laging absent at puro tablet at kape. I'm working smart. Iba yun sa katamaran. Tamad ka lang, pinapaganda mo pa. Sagot ni Maya sabay irap. Tigilan mo nga ako, tigre. Ikaw, tamad na unggoy. Napatawa si Jess at hawak ang tiyan. Aba, hindi pa rin kayo nagbabago. Asaran pa rin kahit saan. Ngumiti si Santiago sabay tingin sa kanya. Tingin ko, may chemistry talaga kayong dalawa. Naku po, Luther, huwag ka nang umasa pa. Alam mo, feeling ko taktika mo lang yung kunwaring walang gusto sa akin para makuha ang atensyon ko. Ang dami may gusto sa akin, no? FYI. Ma'am Jessa, aalis na po ako bago ko tangayin ng sobrang lakas ng hangin. Kinabukasan matapos kumain ng agahan, hinawakan ni Jess ang kamay ni Santiago. Gusto mo bang mamasyal? Hindi pa kita naililibot? Tanong niya. Sige, mahal ko. Pupunta tayo sa mga paborito kong lugar noon. Gusto kong ipakita sa iyo kung saan nagsimulang lahat para sa akin. Sumakay sila ng kotse at nagtungo sa bayan. Unang pinuntahan nila ang lumang parke kung saan siya madalas magbasa ng libro noong estudyante pa. Dito ako tumatambay tuwing gusto kong mapag-isa, sabi ni Jessa habang pinagmamasdan ang mga puno. Parang lahat ng pangarap ko dito ko binuo. Ngayon ako nang kasama mo, sabi ni Santiago, sabay hawak sa kamay niya. At lahat ng pangarap mo, gusto kong tulungan kang abutin. Yumakap siya sa asawa. Sunod nilang pinuntahan ang lumang simbahan, tahimik at malamig sa loob. Nagdasal sila, magkatabi at parehong nakapikit. Salamat Lord, bulong ni Jessa, sa lahat ng milagro. Paglabas nila nandun ang paaralan kung saan siya nagtapos. May program na ginaganap at may banderitas at mga estudyanteng nakaupo sa harap ng stage. May foundation day pala ngayon, sabi ni Jessa. Ang saya, parang dati lang. Napatingin si Santiago sa stage at bahagyang ngumiti. Wait, yun ba yung first love mo? Napatingin si Jessa, nakita rin niya si Alvin. Nakabarong at nakatayo sa entablado bilang guest speaker. Umiling si Jessa pero nakangiti. Hindi ko naman itatago, pero humawak siya sa kamay ni Santiago. Si Alvin man ang first love ko. Ikaw naman ang last at ikaw lang ang one great love ko. Ngumiti si Santiago, halatang kilig kahit ng kunwaring seryoso. Saktong tapos ng speech ni Alvin, lumapit to sa kanila. Jessa, bati nito at may maamong ngiti. Matagal tayong hindi nagkita. Pwede ba katang makausap sandali? Nagkatinginan silang mag-asawa, tinignan ni Jessa si Santiago. Naghihintay ng sagot, ngumiti ito. Go ahead. Dito lang ako. Naglakad si Jessa papunta kay Alvin, habang si Santiago nanatili sa gilid at nakatingin sa kanila. Habang nag-uusap ang dalawa, sa ilalim ng acacia tree, pinagmamasdan ni Santiago ang tanawin. Ang liwanag ng araw tumatama sa mukha ni Jess at sa sandaling yon, napagtanto niyang wala na siyang dapat katakutan. Si Jess ang tahanan niya at siya ang tahanan nito. Sa lilim ng lumang acacia tree, marahang huminga si Jessa bago humarap kay Alvin. Malakas ang hihip ng hangin at may mga dahong dahan-dahang naglalaglag sa paligid. Jessa, mahinang sabi ni Alvin, nakangiti ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo ulit matapos tayong magkahiwalay nun. Sandaling katahimikan, pareho silang napatingin sa mga estudyanteng naglalaro sa quadrangle. Jessa, malumanyo na sabi ni Alvin. Marami akong gustong sabihin noon pa pero siguro hindi ko na kailangan ngayon. Sa tingin ko masaya ka na sa piling ni Santiago. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Tanggap ko na hindi na may babalik yung kahapon na kahit anong pilit, hindi na akong dahilan ng ngiti mo. Napatingin siya sa lalaking minsan niyang inibig. Ngayon ay kaibigan na lamang ang turing niya. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, Alvin. Ang totoo, masaya ako para sa'yo.
Nakikita ko sa mga mata mo kung gaano mo siya kamahal. Yung ganong klaseng pagmamahal, bihira yun. Nangilid ang luha sa mga mata niya, hindi dahil sa lungkot kundi sa pasasalamat. Hindi ko makakalimutan lahat ng kabutihan mo, Alvin. Mabuting tao ka. Alam kong darating ang tamang tao para sa'yo. Ngumiti si Alvin. Ang swerte ni Santiago, anitong bahagyang tumawa. Pero promise, next time na magkita tayo, gusto ko pareho na tayong masaya. I wish you happiness. Aniya sabay abot ng kamay. Tinanggap yun ni Alvin. Isang handshake na puno ng respeto at paggalang sa isang pag-ibig na hindi itinadhana. Isang matamis na tagpo sa ilalim ng mga bituin, ngunit ramdam natin ang lalim ng bawat salita. Matapos ang lahat ng panganib na hinarap nila. Heto na nga ba ang tunay na kapayapaan para kina Jessa at Santiago? O sadyang mapaglaro lang ang tadhana at may panibagong unos na naman na nagbabadya. Ang pagkikita ni na Jessa at Alvin sa ilalim ng acacia tree. Ito ba ay simpleng pagpapaalam o ang simula ng panibagong gulo sa relasyon nila ni Santiago? At kay Luther at Maya naman, hanggang kailan nila may tatagong tunay nilang nararamdaman sa likod ng mga asaran at irapan. Naku, huwag palalagpasin ang susunod nating kabanata.